So wag na huwag po kayong magpakabulag sa mga ganitong estilo ng mga partner ninyo. Ha, na may mga problema na kung ano-ano pa, tapusin mo na utol. Ha, tuldukan mo na. Ikaw na po yung gumawa ng paraan. Ikaw na po yung mag-decide. Yo, what's up? Ayan, kamusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So once again, this is Payong Kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, dagdagan ko na naman ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ha, ang magiging topic natin sa video na ito is do this kapag sinabi niyang aayusin o hahanapin ko muna ang sarili ko. Okay? So ito mga utol, narinig niyo na ba ito sa mga partner ninyo? Or let's say na kung sakali na hindi nyo pa ito narinig, maybe someday baka marinig nyo na ito. So ito mga utol, ituturo ko sa inyo kung ano po yung mga ibig sabihin nito at saka kung ano din yung mga dapat ninyong gawin. Kasi ito ha, kung titignan natin, aayusin niya yung sarili niya or hahanapin niya. So ganun pa mga utol, actually walang ganito na hahanapin niya pa yung sarili niya. Ano yun, nawala? Ito mga utol alam nyo ba kung ano yung ibig sabihin nito kung bakit gumaganito yung mga partner ninyo? Actually, isa lang naman yung magiging dahilan dyan. Kundi, ito ay isang alibay na lang or ito na lang yung ginagawa niyang dahilan or isang way niya na para maka-exit sa'yo. Or gusto niya munang mag-solo na para masolo niya rin. Kasi sa totoo lang mga utol is wala na bang ibang rason dito kung bakit ito sasabihin ng partner mo. Para masolo niya rin kung sino yung bago niya. That's why nasasabi ito ng mga partner ninyo. Kasi yun nga, like I said kanina, isa lang naman yung rason dyan dahil may iba yan na gusto niya bigyan ng tuon or gusto niya munang solohin din na walang dumidistorbo, na hindi ka dumidistorbo. Kasi ganun pa man mga utol, actually wala talagang katotohanan kung sasabihin sa'yo ng partner mo na hahanapin ko muna yung sarili ko, aayusin ko muna yung sarili ko. Napaka-stupid ito na rason. Na kung titignan is parang nakakatawa din. Kasi hahanapin niya pa diba? Like kasi din kanina na bakit nawala ba yung sarili niya? Or di kaya aayusin niya muna yung sarili niya? Bakit? Nasira ba? May lumuwag ba na twerka o na tornilyo? So, again, kapag ginaganito na kayo ng mga partner ninyo, diba like I said na rin kanina, na may iba na siyang binibigyan ng tuon or gusto niya muna talagang umigsit sa'yo. So wala ka namang ibang gagawin na dito kundi hayaan siya. Pareho lang ito utol sa paghingi ng space at saka sa paghingi niya ng cool off. Meron pa nga dyan na maraming sinasabi na yung ibang sinasabi nila is aayusin ko muna yung problema ko kasi may problema lang ako. May problema ako sa family ko, may problema ako sa trabaho ko, na kung ano-ano pa. Ito mga utol pagdating sa mga problema, kung ikaw yung karelasyon niya na babae, let's say, isang babae ka, kung ikaw yung karelasyon niya na babae, ay wala siyang ibang unang dapat nalalapitan kundi ikaw. Ikaw yung pinakauna niya dapat nalalapitan about sa problem niya. Na ikaw din dapat yung unang nakakaalam kung ano yung mga problema niya. Hindi yung susuluhin niya. Kasi ganun pa man mga utol, wala pong katotohanan yan. Way lang po niyan, or way lang po ito na ginagamit niya para talaga makakalas sa'yo. Na para mabigyan mo siya ng panahon. Yes, para mahayaan mo muna siya. Pero yung hindi mo alam is magpapaka-happy muna siya. Oh no! So ngayon kung magkataon na ma-fall siya talaga sa babae niya or sa bago niya, goodbye ka. Ikaw pa ito ngayon yung mawalan. Ikaw pa ngayon itong maiwan na hindi mo napaghandaan. So,
Wala kang ibang gagawin talaga dito, utol, kundi, like I said din dati, sa paghingi ng space, sa paghingi niya ng pagka-cool off, is, kailangan mo ng tuluyan, kaysa maunahan ka pa. Kasi nakakawala din ito ng respeto na, hihingi siya sa iyo ng space, or aayusin niya muna yung sarili niya, and then, babalik na lang siya kung kailan niya gusto. Walang ganun, utol. Nagpapahiwatig po yan na hindi kanya nire-respeto. And then, mas lalo ding nagpapakita na hindi mo nire-respeto yung sarili mo dahil sa oras ng pagpanumbalik niya ay nandyan ka lang din. Kahit ganun na yung pinaggagawa niya sa'yo, na iniwan ka sa ere nang walang kasiguraduhan kung babalik siya or hindi. So what if ngayon kung hindi siya babalik? And then ang pangit pa dito or yung masama pa dito ay sa habang kayong dalawa pa lang is niloloko ka na or pinagpalit ka na niya sa iba. Yes po, utula, ito lang po din yung isang tanging paraan minsan ng mga partner ninyo or ng mga mapababae, mapalalaki ito ha, na para lang din makafocus sa kung sino man yung bago nila. Hihingi ng space. Yes, maraming dahilan. Pero ganun pa man, huwag na huwag nyo po itong paniwalaan. Wala kang ibang gagawin dito, kundi unahan nyo talaga. Once na ginaganito na kayo ng mga partner ninyo, wala kayong ibang sasabihin din dito, kundi okay, kung ganyan ang gusto mo, maghiwalay na tayo. Ayoko na din. Ayoko na maghintay sa ere. Ayoko nga papaikot-ikutin mo pa ako. Deep inside lang, utol, sa isipan mo is wala namang ibang dahilan dyan, kundi may ibang babae yan. Kung let's say yung partner mo, ikaw babae, din siya lalaki, may ibang babae po yan. So deep inside sa mind mo is yun po. Huwag mo nang sabihin na dahil may babae ka, no? Yung tipong hinuhuli mo pa siya. Dahil kahit huhulihin mo yan, utol, wala kang makukuha na valid na kasagutan dyan or tamang sagot. Mag-aaway tsaka mag-aaway lang kayo. Magbabangayan lang po kayo, na matatapos lang din sa wala kang nakuhang tamang sagot. So if I were you, tapusin mo na lang. Yes, na-conclude mo na dahil may iba siyang babae. Kasi walang problema, utol, na hindi naaayos na hindi niya rin sasabihin sa'yo. So parang pinakita niya lang na pumasok pala siya sa relationship na hindi siya handa. May kailangan pa pala siyang aayusin. May mga problema pa pala siya. So nagpapahiwatig lang din na ginamit ka lang, di ba? So hindi naman tama. So kailangan mo rin ipakita na nire-respeto mo yung sarili mo. Na hindi ka bulag, na hindi ka tanga, na hindi ka uto-uto, na kung ano yung sasabihin niya is naniniwala ka naman. Dahil sa oras na naniniwala ka, utol, sa mga ganitong salita ng mga partner ninyo, dyan niya lang mababalidate na uto-uto ka, na sobrang mahal na mahal mo siya, na patay ka sa kanya. Kaya mas lalo ka lang nitong aabusuhin or uuto-utuin. Papaikot-ikutin ka lang nito, utol. Huwag na huwag po kayong magpakabulag sa mga ganitong estilo ng mga partner ninyo. Na may mga problema na kung ano-ano pa, tapusin mo na, utol. Tuldukan mo na. Ikaw na po yung gumawa ng paraan. Ikaw na po yung mag-decide. Okay? Kasi kung siya lang yung hahayaan mo, may iwan ka sa ere, and then kung kakalas ka sa kanya na sasabihin mo, is syempre, minsan hindi pa yan papayag. Alam mo ba kung ano yung gusto mangyari neto? Para kung sakali na sumablay siya dito sa bago niya, ay may babalikan pa siya. So gusto mo ba yon? Last option ka lang? Or option ka lang talaga? Na once na may makita na naman siyang panibago is iiwan ka na naman. So parang ginagamit ka lang dito, utol. Okay? So kailangan mo naman gisingin yung iyong isipan. Alam mo naman siguro kung ano yung tama at mali. Huwag mo nang hayaan na mauto at mauto ka. Bigyan mo naman ng respeto yung sarili mo. Okay? So yun po mga utol, sanay nakatulong talaga yung video na ito. So ingat po kayo, ha. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi